Assalamualaikum po sa lahat po ng mga kapatid natin at sa lahat po ng subscribers ng Green Thumb TV. Happy farming po sa inyong lahat. So mga ka-Green Thumb, welcome po sa bago po nating video. So sa video na ito mga ka-Green Thumb ay ating pag-uusapan yung isa sa pinakamahalagang mga bagay na dapat nating isaalang-alang pagka tayo po ay may tanim na atsal mga ka-Green Thumb, especially sa atsal mga ka-Green Thumb. So lagi nating naririnig o nababasa yung sinasabi nilang prevention is better than cure. Yun ay isa sa pinakamahalagang bagay na ating pag-usapan mga ka-Green Thumb, kung paano natin magagawa yung pag-prevent sa mga posibleng magiging sakit sa atin pong mga tanim. Unang-una po, yung mga sakit na mapaminsala po sa ating tanim, yung early blight, late blight, yung pagdami ng insekto, at saka po yung leaf spot mga ka-Green Thumb. So ang mga bagay na yan ay nalampasan na natin yung early blight mga ka-Green Thumb, kasi nasa fruiting stage na po tayo. Kaya ang hindi pa natin na-encounter sa atin pong tanim is yung late blight. Kasi yung late blight mga ka-Green Thumb ay aatake po yun pagka yung ating tanim ay medyo malalaki na po yung bunga. Yung iba nga may pahinog na yung bunga, saka tayo magkakaroon ng late blight. So ang pag-prevent po ng mga blight na yan mga Green Thumb ay simple lang po. Dito po natin mapapakinabangan yung drainage po ng ating area. So sa mga blight na yan mga Green Thumb, unang-una po is yung land preparation at saka yung pagpili po ng area. Itong klase po ng tanim, itong atsal, ay kailangan po nasa elevated tayo o yung highland. Sa mga lowland naman mga ka-Green Thumb, para maiwasan natin yung mga late blight na yan o early blight, ay dapat tayong maglagay ng mas malalim na mga drainage. So itong atin pong area mga ka-Green Thumb ay medyo rolling po ito. Ayan. Pero meron pa rin tayong mga drainage. Hindi lang tayo gumawa ng kanal para land prep natin yung mga plotting. Kung hindi, tinitingnan pa rin natin yung saan natin padadaanin yung tubig ulan kung sakaling medyo malakas po yung pag-ulan, babaha na yan. Dapat ay isaalang-alang pa rin natin yung mga drainage. Katulad po ng makikita natin dito mga Green Thumb, may palusong po kami ng mga drainage. Kasi kung hindi namin yan nilagyan ng ganyan, pag mag-flow na po yung tubig ulan ay mai-stuck po siya dyan. So magkakaroon po tayo ng waterlog. Yung waterlog mga ka-Green Thumb ay isa po yan sa pinaka dahilan ng pagkakaroon ng mga blight sa atin pong pananim. Kasi ayaw na ayaw po ng ating tanim yung maputik yung ilalim po ng lupa. Kaya dapat isaalang-alang po natin yung pagbibigay po ng mga drainage sa atin pong mga tanim. Kung sakaling medyo sa tingin natin ay hindi po makadaloy agad yung tubig, katulad po ng ganito mga ka-Green Thumb. Ayan, pinutol namin yan dyan para makadaloy po yung tubig palabas po dito sa area. So tungkol po sa blight,
Yun na po yung pag-prevent po natin. Bukod dun sa pag-spray po natin ng fungicide. Kasi yung fungicide mga ka-green thumb ay na-apply natin through spray po yan. So foliar po yung target natin sa atin pong fungicide. Para po yun sa mga dahon. So papaano po natin mapapangalagaan yung ugat po ng ating tanim kung nakabase lang po tayo doon sa atin pong ini-spray. Kasi yung late blight na yan, early blight, ay doon po yan magsisimula po sa pinaka ugat ng ating mga tanim. Once na yun po ay nabubulok, magkakaroon po ng pagkukulot yung mga dahon, yung root rotting, dahil pa rin yun mga ka-green thumb sa waterlog. So hindi lang pala blight yung magiging epekto pagkakulang po tayo sa drainage mga ka-green thumb. Posibleng magkakaroon pa rin tayo ng mga root rotting. Nabubulok po yung mga pinakamaliliit na ugat sa atin pong tanim. Kaya dito sa mga dahon ay makikita po natin yung resulta, no? Yung hindi magandang resulta pagka magkakaroon po tayo ng pagkabulok sa maliliit na ugat ng ating mga tanim. So yan namang yung tinatawag naman na blight mga ka-green thumb ay magsisimula pa rin yan dito sa ilalim ng lupa. Yung pinakamalalaking ugat sa pinakapuno. Kasi dito sa pinakapuno, nakaganyan po yung mga ugat. Dito po yan, dito mismo. Sa parang palad ko yan mga ka-green thumb. Diyan mo magkakaroon ng mga pagkabulok. At aakyat na po yan dito sa pinakapuno. Makikita natin parang nagmo-molds na kulay puti, parang ugat-ugat. Yan, mga fungi po yan mga ka-green thumb. So, ang pinakasanhi po niyan is yung hindi maganda yung pagkaplano ng mga drainage mga ka-green thumb. So pinakamahalaga yung land preparation natin ay kina-consider natin na kasama talaga yung pagpaplano kung saan natin padadaluyin yung tubig ulan mga ka-green thumb. So dito naman sa sakit, para sa sakit sa mga dahon, prevention is better than cure. Kaya tayo po ay nag-pruning. So isa po yun sa pinaka purpose natin. Bakit po tayo nag-pruning? Meron tayong selective sides pruning. Ito po yung mas binigyan natin ng prioridad. Wala po tayong top pruning mga ka-green thumb. So selected lang po yung ginagawa natin. Katulad po ng ganito. Meron po tayong dalawang side shoots na iniwan, hindi natin tinanggal. So ang pinaka purpose niyan hindi lang po para magiging malalaki po yung mga bunga sa kanya pong mga Y, kung hindi po maiiwasan po natin yung paglapat po ng mga branches dito sa mismong plotting. Kasi pag oras na nakalapat yan at dito na portion ay pag may pag-ulan ay may mga tilamsik po ng mga lupa rito, kahit may plastic mulch po tayo. Diyan na po magsisimula yung pag-akyat ng mga fungus na magiging sanhi po ng leaf spot mga ka-green thumb. So yun po yung purpose natin. Bakit po tayo nag-pruning. Yan. At saka yung tungkol po sa pag-pruning, hindi lang po isang beses tayo mag-pruning. Yan. Itong iniwan natin na mga true leaves mga ka-green thumb ay tinatanggal pa rin natin ito, pero nasa tamang timing mga ka-green thumb. So sa ngayon mga ka-green thumb hindi pa po namin tinatanggal dahil itong mga dahon na ito ay medyo mura pa at magbibenepisyo pa yung ating puno sa mga dahon na yan mga ka-green thumb. Ayan. Pero pagka nagpapahinog na tayo mga ka-green thumb, ito ay tinatanggal na natin ito para ma-expose po siya sa araw, para mahabol po natin
yung atin pong panahon na pahinog po tayo sa atin pong mga bunga ng ating mga tanim. So meron tayong second pruning nito mga green thumb. Ito mga true lips hanggang saway, tinatanggal po natin ito. Kung tayo po ay nagpapahinog na, wag lang po tayong lalampas dito sa pangalawang Y hanggang sa pangatlong Y. Kasi itong dito naman na portion ay ito na po yung magsisilbing canopy ng mga bunga, na wag po silang masunog sa araw pagka matindi po yung sikat ng araw. So yun mga ka-green thumb. So tungkol naman sa mga damo, yung pagkontrol ng mga damo, hindi pa po natin ginagawa yung pag-spray po ng herbicide. Hindi ko dinidiscourage yun na gumamit tayo ng ganon, pero dahil hindi pa natin na-experience yung paggamit ng herbicide, so patuloy pa rin tayong nananaliksik tungkol sa herbicide, application ng herbicide. Kasi para sa akin, natatakot pa ako mga ka-green thumb, baka magkakaroon po ng mga hindi magandang resulta dito po sa mga dahon sa bandang ibaba. Kasi ito talaga yung posibleng makakaamoy. So, hindi matatamaan kasi tungkol po sa application. Alam naman natin kung paano natin yon i-handle, yung mga tinatawag nilang contact herbicide. Yung tinatamaan, ayun lang yung sinasabi nila na mamamatay na mga damo. Pero may amoy yon mga ka-green thumb, may amoy talaga yon. Posibleng para sa akin kaya natatakot ako mga ka-green thumb, once na makaamoy po yung mga dahon dito sa bandang ibaba, ay posibleng may hindi magandang resulta tungkol dyan mga ka-green thumb. So ang ginagawa na lang natin para makukuha pa rin natin yung pag-prevent sa mga sakit, ay lagi po nating minimaintain yung kalinisan sa atin po mga kanal. Ito magpapagamas na naman tayo kasi meron namang mga tumubong damo. So napakahalaga pa rin mga ka-green thumb yung kalinisan dito sa bawat kanal sa pagitan ng dalawang plat na ito. Dahil sa oras na tayo po ay nag-apply ng insecticide, kung dito po na portion ay maraming damo, pagka nakaamoy yung mga insekto, pag tayo po ay nag-apply, automatic po yan, magwi-withdraw na po yan sila dyan sa pinakapuno. Parang alam din nila na hindi po sila safe dyan. Ang gagawin nila ay lilipad o tatalon dito sa pinakapagitan at magtatago na sila dyan sa mga damo. Kaya kailangan na laging malinis para wala po silang magiging temporary shelter habang yung ating lason ay medyo matapang pa dyan sa mismong puno ng ating mga pananim. So yun po yung mga mahalagang mga bagay para magiging tipid po tayo sa maintenance sa ating pong fungicide at saka po sa insecticide. So tungkol naman sa application ng fungicide at insecticide, may magandang may advantage pa rin mga green thumb pagka tayo po ay nag-pruning. Kasi pag nag-apply na tayo ng insecticide at fungicide sa atin pong mga puno ng ating mga tanim, ay madali po nating patamaan yung bawat sulok ng ating tanim pagka tayo po ay nag-pruning sa bandang ibaba. Dahil wala po siyang gaanong harang. So mapapatamaan natin yung pinakailalim ng dahon ng ating mga tanim. Kasi yung mga insekto ay hindi po yan dadapo na nakapatong dito sa pinaka dahon. So pag nakapatong yan sila dyan, hindi yan basta-basta kakain dyan. Magtatago po yan dito sa pinaka ilalim, lalo na yung mga trips mga ka-green thumb. So kaya dapat may konting pruning tayo para madali pong
makapenetrate yung mga lason na atin pong ina-apply. Pati rin po yung atin pong fungicide. Kasi yung mildew mga ka-green thumb, powdery mildew, ay dito pa rin yan sa ilalim magsisimula. Dito. Kaya lagi po yan natin minomonitor yung ilalim ng dahon natin mga tanim. Pag may makikita po tayong mga powder dyan, atake po yan sa panahon ng yung malapit na po yung summer. Papasok na po yung summer, kaya lagi po nating minomonitor yung ilalim ng mga dahon. Kasi ang kalaban natin sa pagpasok ng summer is yung sa insekto is yung thrips. Nang una yung thrips. Pangalawa doon naman sa mga fungus ay aatake po yung powdery mildew sa mga oras na yan mga ka-green thumb, sa mga panahon na yan. So sa video ko po na ito mga green thumb, sana po ay may natutunan po kayo, at assalamualaikum po sa inyong lahat. Happy farming po mga ka-green thumb.